Winib ng Lakers ang contract ni Kobe Bufkin. Inaasahan na rin yan dahil possible nga sila na mag-sign ngayon ng player katulad nitong si Nick Smith para maging available yan sa playoffs. Nagmamadali ang Lakers ngayon na mag-adjust ng roster At possible kasi na ipasok talagang araw nila itong si Nick Smith ngayon sa rotation dahil nagiging maganda yung laro niyan. At kailangan nilang i-waive ang contract ni Bufkin para mag-sign at maging eligible lang agad sa playoffs itong si Nick Smith. Mas usable guard, hindi project player lang. Dahil possible na ma-miss ni Luka at Reeves ang first round, lalo na kung si Luka nga raw hindi maging successful ang treatment sa Spain. Puwera usog mga pare ko ya. Pero may report naman na lumabas na nasa maayos na lagay itong si Luka. Wala lang rin kasi talagang timeline na binibigay kahit itong si Redick sa pagbabalik ni Luka. Dahil hindi naman talaga 100% nga raw yung magiging recovery ni Luka sa special treatment. Depende nga raw sa magiging resulta. Pwedeng mapaaga 3 to 4 weeks kung magiging effective. At possible makabalik pa yan sa first round ng playoff series nila. 1 to 2 games naman sa series nila. At kung hindi naman, 4 to 6 weeks ang pinaka-timeline niya. Kaya possible na hindi umabot sa first round. Pwedeng second round. Pero nasa minutes restriction pa rin nga raw yan. At kung may Lakers pa yan sa second round halos same scenario ngayon kay Reeves. Parang mas malala pa nga raw pala yung kay Reeves dahil grade 2 oblique ang nakuha niyan, 4 to 6 weeks din ang recovery. Pero kahit makabalik nga raw yan, hindi rin nga raw agad yan makakapaglaro dahil partial muscle tear ang lumabas sa MRI niya. Hindi simpleng strain nga lang daw, may actual damage sa muscle. Kaya paniguradong kahit makarecover nga raw yan, hindi agad yan pwedeng gamitin sa lineup nila. Based yan sa medical team ng Lakers Yan din kasi mismo yung sinasabing araw na hindi pwedeng pilitin na bumalik itong si Reeves dahil pwedeng lalong lumala lang yung injury niya. Yung 4 to 6 week na recovery, pwedeng araw na umabot pa ng 8 weeks, almost 2 months mawawala yan mga pare ko. Kaya parang hindi inaasahan ngayon na makabalik na si Reeves sa playoff stretch nila. Kaya automatic naka-out na yan sa first round. At kahit anong mangyari sa second round, possible na hindi rin agad makabalik yan. Ang earliest realistic return niya, second round. Pero depende pa rin nga raw sa magiging full recovery nito. Si Reeves kasi may career best season na 23 points per game plus 5 assists. At nilagay na yan sa legit second star para dito kay Luka Doncic Ang problema, biglang tinamaan ng grade 2 oblique injury. Kaya sobrang saklap nang nangyari dyan. Mula sa breakout star season, biglang naputol at possible hindi niya na matapos ang season niya ngayon. Playoffs performance talaga ang pinakabasehan kay Reeves kung mas magiging consistent nga raw to at maging playoffs level na player. At sapat ang max deal na possible ibigay sa kanya next off season. Pero dahil sa injury na nakuha niyan, possible na hindi agad unahin ng Lakers ang max deal niya at mag-focus muna sa magiging kondisyon niya. Nakakapagpababa rin kasi talaga ng value yung injury ng isang player. Depende pa kung gaano kalala o magiging dahilan pa yan sa pagiging prone niya sa injury. Nung mid-season pa lang kasi nagkaroon na yan ng calf injury at halos 19 games siya nawala. Tapos ngayong papasok pa sa playoffs, inaabot ng injury kung kailan crucial nga araw. Saka pa nawala si Reeves habang mainit ang Lakers, 13 to 14 wins. Tapos naputol lang yan dahil sa injury nila. Papasok sila sa playoffs, nagkaroon pa ng 3 straight loss. Kaya ito yung worst case hindi early season injury kundi end of season collapse pa yung nangyari sa kanila. Eligible siya ngayon sa malaking contract extension sa off-season at possible mag-option out para sa mas malaking deal. Ang problema na wala yung chance ni Reeves ngayon para patunayan na nasa playoffs level na siya. Walang bagong playoffs performance na malalagay sa record ni Reeves. Ang max deal niya 4 to 5 years ang commitment. Kaya ang Lakers possible na magdalawang isip dyan lalo na kung may risk at maging prone sa injury nga raw si Reeves. Sa kaso naman ni Luka, wala talagang report about sa timeline niyan. Kaya halos lahat binabantayan yung rehab na gagawin sa kanya sa Europe at kung kailan yan makakabalik sa US. Kahit si Redick kasi sobrang tahimik kung kailan nga raw makakabalik si Luka Pero paniguradong nag-uusap yung mga yan at may communication sa isa't isa. Hindi lang talaga nilalabas.
Hindi lang kasi playoff stretch ng Lakers ang naapektuhan dahil sa injury nitong si Luka. Pati yung MVP race niya mawawala na. Mataas sana yung chance nga raw nitong si Luka lalo na sa averaging at taas ng performance niya sa huling buwan na dumaan, 40 to 60 points. At may consistent na 30 plus points per game yan. Ang problema, hindi siya umabot sa eligibility 65 games rule ng NBA. Kaya napurnada ang MVP chance niya. Pagkatapos sa ma-injury si Luka at Reeves, biglang bumagsak ang performance at stretch ng Lakers. Sunod-sunod na talo, 2 to straight loss. Sa last 6 game nila, papasok sa playoffs. Yan din yung dahilan kung bakit bumagsak sila sa seeding na wala yung home court advantage nila sa first round series nila. Halos pumasok sa 64% ang winning percentage nila bago pumasok ang April na may Luka at Reeves na biglang bumagsak ngayon sa 50% na lang since nawala yung dalawang to. Apektado rin lalo yung championship window nga raw ni LeBron. Nawalan siya ng supporting star na mismong naglilid sa Lakers habang siya yung nasa third option nun. Kaya wala talagang no choice kung hindi ibalik siya bilang first option sa rotation nila. Kulang na sila sa star power, overwork pa si LeBron. Tapos kulang pa sila sa shot creation dahil kay Reeves. Mahirap kalaban yung mga teams tulad ng Nuggets, Timberwolves, Rockets na possible nilang makatapat sa first round hanggang second round. Lahat ng to may complete lineup at healthy star. Kaya yan yung problema nila ngayon.